Module-Based Grade 3 Lessons, ESP. Magandang buhay! Sa nakaraang aralin, natutuhan mo kung paano makapagpahayag na isang tanda ng mabuting pag-uugali ng Filipino ang pagsunod sa tuntunin ng pamayanan. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang mga kaugalian na nagpapakita na kaya nating panatilihin ang isang malinis at ligtas na pamayanan. Pagpapanatili ng malinis at ligtas na pamayanan. Ika-5 linggo sa ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Isang katangian ng batang Filipino ang makiisa sa pagpapanatili ng malinis na pamayanan. Ikaw, ako at tayong lahat ay nagnanais ng malinis na kapaligiran sa loob man at labas ng ating tahanan. Naniniwala tayo na kung ang lahat ng mga bata ay may ganitong katangian ay hindi tayo matatakot na maglaro at gumawa kahit saan man. Ngunit, paano ba natin mapapanatili ang kalinisan? Ano-ano ang dapat nating gawin? Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na nakapagpapanatili ng malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng paglilinis at pakikiisa sa gawaing pantahanan at pangkapaligiran, wastong pagtatapon ng basura at palagiang pakikilahok sa proyekto ng pamayanan na may kinalaman sa kapaligiran. Ilan lamang ito sa ating pag-uusapan upang patuloy nating gawin at mahalin ang kaugaliang Filipino na tunay ngang maipagmamalaki sa lahat ng sulok ng mundo. Halina't mag-aral at tuklasin ang iba pang kaugaliang Filipino. Ating alamin ang mga bagay na iyong ginagawa upang ipakita ang pagpapanatili ng malinis na pamayanan. Sa ating unang gawain sa pagkatuto, lagyan mo ng check kung ito ay iyo nang nagagawa o naipapakita ang pagiging malinis. At lagyan mo naman ng X kung hindi pa. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. Number 1, tumutulong ako sa pagwawalis. Ito ba ay iyo nang napapakita? Check o hindi pa? X. Number 2, naghuhugas ako ng pinggan, baso at iba pa pagkatapos namin kumain. Number 3, binabalik at inaayos ko ang aking mga laruan pagkatapos kong maglaro. Ito ba ay iyo nang naipapakita? Check o hindi pa? X. Number 4, inililigpit ko ang aking module at kwaderno pagkatapos kong mag-aral. Check o X. Number 5, nagdidilig ako ng halaman. Ito ba ay check o X? 6. Sumasali ako sa proyekto ng pagtatanim sa aming barangay. Ito ba ay iyo nang naipapakita? Check o hindi pa? X. Number 7. Iniipon ko ang mga plastic at karton na pwedeng i-recycle. Check o X. Number 8. Itinatapon ko ang kalat sa basurahan. Check o X. Ilang check ang iyong namarkahan? Kung meron kang 5 o higit pang check, ay batiin mo ang iyong sarili sapagkat ito ay nagpapakita ng iyong mabuting ugali ng pagpapanatili ng kalinisan sa pamayanan. Kung hindi mo naman namarkahan ng check ang lahat, huwag mag-alala dahil ang mga ito ay maaari mong matutunan sa araling ito. Simulan natin sa isang usapan ni Ania at Nina tungkol sa kanilang sikreto. Ano kaya ang sikreto ng magkaibigan? Alamin natin. Ito ay pinamagatang, alam mo ba ang sikreto? Hello! Magandang umaga! Narinig mo na ba, Nina, ang usapan nila tungkol sa atin? Alam mo ba yun? Hi! Kumusta?
Oo, may sikreto daw tayong dalawa. Alam mo rin ba yun? Siyempre! Pero bakit? Nagtataka sila kasi kung bakit hindi tayo nagkakasakit. Ang mga kalaro daw nating iba ay nagkasipon na. Yung iba naman ay inubo at meron na ring nilagnat. Paminsan-minsan ay nanghihina daw sila, sabi ng kanilang mga nanay. Pero tayo ay kailanman hindi pa nagkakasakit. Oo nga, at tama ka dyan. Natutuwa ang mga nanay sa atin dahil kailanman ay hindi pa tayo nagkasakit. Kaya nga ang sabi nila ay may sikreto tayo. Tayo daw ay may superpower na hindi natin sinasabi sa kanila. Pinag-uusapan nila tayo ngayon, kaya tara na at sabihin na natin sa kanila. Pero, ano ang sikretong sasabihin natin sa kanila? Wala naman tayong superpower. Naku, Aniya, wala naman tayong sikreto at superpower. Pero ang mga nanay natin meron. Ituro natin sa kanila kung ano ang itinuro sa atin nila nanay upang hindi rin sila magkasakit. Natatandaan mo pa ba ang mga ito? Eto na, iniisip ko na. Ito ang sikretong sasabihin natin sa kanila. Ang ating super secret, superpower. Ang ating sikreto ay palagi ang paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, maging kung tayo ay galing sa labas o sa talikuran. Yan ang laging bilin sa akin ni nanay. Naliligo rin ako araw-araw at nagsasabon ng katawan ng mabuti. Oo nga, tama ka. At dapat ding matulog tayo ng maaga at magpahinga. At isa pa, ugaliin nating magsipilyo at linisin ang ating mga ngipin at dila pagkakatapos nating kumain. Meron pa! Kumakain din tayo ng prutas at gulay pampalakas ng resistensya ng ating katawan. At naglilinis tayo ng ating tahanan sa loob man o sa labas. At higit sa lahat, tayo po ay nag-eehersisyo o naglalaro ng mga aktibong laro para lumakas ang ating mga buto at sumigla ang ating pangangatawan. Hindi rin natin nalilimutang uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Yan ang ating mga sikreto, tama ba? Tama lahat ng naisip mo, Aniya. Naniniwala ako na ang totoong sikreto natin ay ang maging malinis sa pangangatawan at sa kapaligiran. Sabihin natin sa kanila na hindi ito dapat maging sikreto. Ito ay dapat alam ng lahat. Dapat malinis ang ating kapaligiran, ang ating pamayanan. Tama! Kayo mga bata, alam nyo na ba ang sikretong hindi naman sikreto? Talakayin natin ang ating napakinggang kwento. Gawain sa pagkatuto, batay sa kwentong inyong napakinggan, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Number 1, sino-sino daw ang hindi nagkakasakit? Magaling! Ang dalawang magkaibigan na hindi nagkakasakit ay sina Aniya at Nina. Number 2, ano daw ang kanilang sikreto? Ang sikreto ng dalawang magkaibigan ay ang pagpapanatili ng malinis na paligid, malinis na pamayanan, at malinis na pamumuhay. Pangatlo, dapat ba itong maging sikreto? Mahusay, hindi ito dapat maging sikreto. Dapat nga, alam ito ng lahat ng tao at ng lahat ng bata upang maging malusog at ligtas sa anumang sakit. Number 4, ano ang dapat malaman ng mga bata para sa ikabubuti ng pamayanan? Ang dapat malaman ng mga bata para sa ikabubuti ng pamayanan ay ang pagpapanatili ng malinis at maayos na lugar na ating tinitirhan upang makaiwas tayo sa pagkakaroon ng sakit.
Dapat din nilang matutuhan at malaman ang mga paraan upang mapanatiling malusog ang kanilang pangangatawan. Number 5. Bakit kailangang maging malinis ang pamayanan? Kailangang maging malinis ang pamayanan upang ang lahat ng mamamayan o ng nakatira dito ay maging ligtas sa anumang sakit at maayos ang kanilang kalusugan. Alam mo rin ba ang sikretong ito ni na Aniya at Nina? Kung tutuusin, hindi naman talaga ito sikreto dahil ito lang naman ang isa sa mabubuting kaugalian nating mga Filipino o ng mga batang Filipino. Alam mo ba ang mga ito? Ang kalinisan ay nagsisimula sa tahanan at dapat ay ganito rin sa lahat ng sulok ng ating pamayanan. Kayong mga bata ay tinuturuan ng inyong mga magulang ng kabutihang asal ng kalinisan sa kapaligiran, hindi lang dahil ito ay isang mabuting katangian, kung hindi ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa lahat ng tao sa pamayanan. Kaya, alamin pa natin ang iba't ibang paraan sa pagkakaroon ng malinis na pamayanan. Alam mo ba kung paano magiging malinis sa tahanan? Una, gawing araw-araw ang paliligo o paglilinis ng katawan. Pangalawa, tumulong sa paglilinis ng bahay. Pangatlo, hugasang mabuti ang pinagkainan pagkatapos kumain. Pang-apat, i-disinfect ang bahay upang maiwasan ang pagdami ng virus. At panglima, itapon ang basura sa tamang lagayan. Alam mo ba ang tamang pagtatapon ng basura? Una, ihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok na basura. Ang tawag dito ay waste segregation. Pangalawa, ihiwalay ang mga basurang maaari pa uling gamitin. Ang tawag naman dito ay recycling o pagre-resiklo. Pangatlo, italing mabuti ang basura at huwag ilalabas ng bahay kung hindi pa dumarating ang truck na kumukuha ng lahat ng basura. Alam mo ba na makakatulong ka at ang iyong pamilya sa proyekto ng barangay para sa kalinisan? Opo! Una, tapat ko, linis ko. Ito ay ang pagwawalis sa labas ng bahay upang mapanatili ang kalinisan sa dinadaanan ng mga tao. Pangalawa, tumulong sa paglilinis ng kanal at ilog. Ito ay ang sama-samang paglilinis ng mga kanal at ilog ng mga mamamayan. Number 3, magtanim ng puno. Ito naman ay ang sama-samang pagtatanim ng mga puno sa kapaligiran, lalo na sa kabundukan. Pangalawang gawain sa pagkatuto, lagyan mo ng check ang larawan na nagpapakita ng mabuting ugali sa pagpapanatili ng kalinisan sa pamayanan. At lagyan mo naman ng X kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, ito ba ay nagpapakita ng mabuting ugali sa pagpapanatili ng kalinisan sa pamayanan? Check o X. Number 2, ito ba ay nagpapakita ng mabuting pag-uugali ng pagpapanatili ng kalinisan sa pamayanan? Check o X. Number 3, ito ba ay nagpapakita ng mabuting pag-uugali sa pagpapanatili ng kalinisan sa ating pamayanan? Check o X. Number 4, ito ba ay nagpapakita ng mabuting pag-uugali sa pagpapanatili ng malinis na pamayanan? Check o X. Number 5, ang paghihiwa-hiwalay ba ng basura
ay nagpapakita ng mabuting pag-uugali sa pagpapanatili ng malinis na pamayanan? Check o X? Mapapanatili natin ang malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng paglilinis at pakikisa sa gawaing pantahanan at pangkapaligiran, wastong pagtatapon ng basura, at palagiang pakikilahok sa proyekto ng pamayanan na may kinalaman sa kapaligiran. Gawin natin ito ng may pagtutulungan. Hanggang dito na lang muna ngayon ang ating tatalakayin sa edukasyon sa pagpapakatao. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!